What's up mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin. Yan. Meron kasing interview itong si Ben Tulfo, no? Dito sa YouTube channel ni Sir Julius Baba Vlog, na kung saan may sinabi dito si Ben Tulfo na kung saan sapul na sapul etong kanyang dalawang utol na senador, no? Na si Erwin at Rafi Tulfo. Talagang pasok sa banga itong kanyang mga sasabihin dito. Talagang banat to banat na itong si Tito Ben. Pero bago natin simulan to mga master, shoutout sa inyo lahat at meron lang akong gustong i-promote sa inyo. Mga master, kayo ba ay isang OFW kagaya ko at naghahanap kayo ng isang lehitimo at mapagkakatiwala ang sending money apps? Ito yung nadiscover ko. Itong Tap Send, no? Kasi pinadali ng Tap Send ang pagpapadala natin ng pera papuntang Pilipinas. Hindi mo na kailangan pang pumila or pumunta sa mga remittance store. Siyempre, ang una nyong gawin mga master ay i-download mo na ito sa inyong mga Play Store or Apple Store at pag-sign up lang kayo. Tapos, eto pang nakakatuwa mga master dito sa Tap Send. Kasi meron itong zero fees for all mobile banks and e-wallets. Isipin nyo yun, wala kayong babayaran. Zero. At eto pa, meron itong bonus mga master kasi kung ikaw ay nagtatrabaho sa US, Australia, Canada, Europe, UK at UAE, gamitin mo lang itong aking promo code na ALAN5014. Big letter mga master, ALAN5014 at kayo ay makakatanggap ng $20 sa inyong unang padala lab. So ano pang hinihintay nyo mga master? Download nyo na itong Tap Send at mag-send kayo ng pera sa inyong mga mahal sa buhay. Ito, panoorin natin. Anong pakiramdam mo sa nangyayari ngayon sa Senado? Overall, yung opinion mo bilang isang taxpayer, bilang isang journalist, advocate. Okay. Gone are the days where, when you say Senator, honorable, prestige, respect, because you're a statesman. You craft laws. You do oversight. You do investigation. You find something wrong na hindi nagawa yung tama dahil meron namang mga batas pero hindi ginagawa ng sino man nagtatrabaho sa gobyerno. Trabaho ng senador, totoo, to examine by way of oversight, sa akin oversight, tuwirin kung ano yung mali. Kung may mali, gumawa ka ng in-aid of legislation. Kung may nakita kang mali at hindi sinunod, then accountability yun. Administrative yun or criminal case yan para doon sa mga kurakot. So ngayon, naniniwala ako pag ang Senate kasi, nandyan, institution yan eh. People come and go. I wish that one of these days na magkaroon tayo ng mga matatalino, hindi lang matatalino, yung sabihin natin dito, full of humility, courageous to speak, may laman ng utak, may puso. Hindi yung pabugso-bugso. Hindi yung, look at, I'm sorry, hindi ko, andyan ang dalawang kapatid ko, I'm sorry. Thank God, hindi ako napasama. Masasama ko eh. I mean, sabi nga ng ibang mga kausap ko kuminsan, Sir Ben, parang baboy yan na yung Senado. Sabi ko, huwag ka nang sumama. Sabi ko, gusto mo pa ng isang baboy? Pabiro yun. I wish it can redeem the glory days ng Senate. With due respect, wala akong pinatatamaan. Iba yung institusyon eh. Tinayo mo na yan eh. Ang sumisira yung mga laman ng institusyon. Laman ng gusali. Pag ikaw naging senador, dapat may puso ka. Pag ikaw maging presidente, vice president, dapat may puso ka. Puso muna, and then talino. And then, yung may courage, and then, sorry you got the balls, the big balls. Tapang ka, hindi ka tutupi. Hindi yung patapang-tapang, tapos bigla kang tutupi, magsusorry ka. Kaya ko yung labas mo yan. Hindi ka makikipag-compromise. I will not compromise. Sa mga political parties, favors. But what, look, I'm not aspiring for 2028. Let's clear it. Hindi ko ginagamit tong programa na parang I'm trying to sell myself. Yes, I'm just trying to say
Itong laman ni Ben, itong utak ni Ben, itong abilidad ni Ben, itong kakayanan ni Ben, ito yung rationality and reasons and logic ni Ben. Si Ben, hindi emotional. Hindi ako emotional. But I can be very angry sa mga tao. Angry and emotions are two different things. Sinusuka mo pag mali. Yan ang point. Yeah. Okay. Marami ang gusto malaman kung si... Alam mo yung sapul na sapul, kahit sabihin natin na wala siyang pinatatamaan doon, sapul na sapul yung dalawang utol niya. Bakit? Parehas walang utak. Walang talino. Di ba? Otik yan. Yung isa, bendalo. Yung isa, cut the process. Di ba? Ano bang batas na nagawa ni Rapi Tulfo? Di ba yung Seafarers Act? Di ba? Yung kakapasa lang nun, tinulig sana agad ng mga ano natin, ng mga marino, di ba? Walang tapang, di ba? Matapang lang sa kanyang ano, sa kanyang programa, sa kanyang programa sa TV, di ba? Ganun lang 'tong dalawang Tulfo. Tapos pagdating sa malawakang anomalya sa gobyerno, tahimik sila, di ba? Alam mo yung kahit hindi mo pinatatamaan yung dalawang utol mo, sapul na sapul sila. Walang balls. Pero no, totoo lang. Talagang ang dami din talaga kasi nadismaya dito sa dalawang Tulfo na to. No, si Rapi at saka si Erwin. No. Kasi nga inaasahan talaga ng mga Tulfonatics na sila yung number 1 lalaban sa mga kurap sa gobyerno. Kaya nga sila nilagay dyan eh. Di ba? Kasi yun yung gusto ng mga Tulfonatics. Di ba? Nalabanan yung mga kurap sa gobyerno. Pero ano nangyayari? Sila yung number 1 tahimik. Di ba? Maingay lang sila ngayon. Diba? Pero hindi sila maingay patungkol dyan sa corruption. Si Erwin Tulfo nga eh. Sinasabi niya, wag na natin pakialaman yung flood control na issue na yan. Diba? Mag-focus tayo sa iba. Bakit? Kitang-kita. Diba? Kitang-kita natin na malawakang corruption ang nangyari dyan. Pero gusto mong manahimik? Si Rapi. Anong ginagawa ni Rapi Tulfo? Wala. Tameme. Diba? Mas maingay pa siya dun sa issue sa ICC. Mas maingay pa siya dun sa mga bagay na walang kinalaman sa korupsyon. Di ba? Ganon. Ganon siya. Buti nga lang talaga hindi nakapasok to si Ben Tulfo kasi yung pabiro na sinasabi niya na gusto mo pa na isa pang baboy. Baka nadagdagan. Kasi nga naman, di ba? Bumoboto kasi tayo ng mga taong alam naman natin na hindi yun yung kapasidad nila eh. Hindi nila maaarok yung level, no? Bilang isang senador. Kasi alam naman natin ang senador, kailangan talaga maalam sa batas. Di ba? Tawag nito, solving problem sila, di ba? Magaling sila mag-solve ng mga problema. Itong dalawang to, ang nasolve nila yung away pamilya. Imbis nga na magkaayos yung mga pamilya, di ba? Alam naman natin yung nangyayari sa Rapi Tulfo in Action. Imbis na magkaayos yung mga pamilya, pag dupunta sa Rapi Tulfo in Action, lalong nagkakanda sira-sira. Bakit? Kasi nga, yung issue nila na dapat pamilya lang nakakaalam, alam na ng buong mundo. Di ba? Anong nasolve? Wala. Kawawa lang yung mga bata, di ba? Bay anak, di ba, nabubuli. Kawawa talaga ang Pilipinas. Sana matuto na tayo. hindi yung puro ganto. Di ba? Kasi totoo lang, babuyan na talaga ang nangyayari sa Senado. Di ba? Talagang nandun na sa point na parang sinisira na yung batas. Kung sino yung malakas, sila na ang batas. Wala nang batas-batas sa kanila. Basta sila ang batas. Kita natin yan. Hindi na nila maitatanggi yan. Kampihan. Di ba? Para sa takipan.
Kasi yung napaka-imposible, di ba? Napaka-imposible na hindi ka magsasalita sa ganyang bagay kung wala kang kinalaman. Di ba? Di ba dapat magsasalita ka? Ganto, ganyan. Bakit ganito yung nangyayari? Ang kaso, hindi eh. So, sa madaling salita, mayroon kayong pinagtatakpan. Di ba? Na ayaw nyo sumingaw yung baho. Iisipin tuloy ng taong bayan, sangkot kayo. Well, lumalabas naman. Di ba? Na itong si Erwin Tulfo, ganon. Pati yung tawag na ito, yung party list na kung saan involved din itong si Rapi Tulfo, di ba? Di ba yung sa Baguio yon? Tama, di ba? AXIS ba yun? Napaghahalataan kasi na talagang pinagtatakpan nyo kaya ayaw nyo magsalita. Ayaw nyo sumingaw yung baho na ito dahil pati kayo masasapol. Di ba? Ngayon, patunayan nyo na wala talaga kayong kinalaman. Magsalita kayo. Ilabas nyo yung balls nyo. Yan tuloy, pati si Tito Ben. Na nagsasalita na ng ganyan. Kitsabihin natin hindi kayo pinatatamaan pero sapul na sapul kayong dalawang tulpo kayo. Kasi kitang kita na wala talaga kayong bayad. Matapang lang kayo sa inyong programa. Baka sangkot pa kayo. Kaya ganyan, di ba? Ganyan ang iisipin yan. Sangkot tong mga utol ko. Tahimik eh. Kasi may lumalabas pa na issue. Lintik talaga, no? Ay, kailan kaya tayo magbabago? Diba? Na mag-iisip tayo kung sino yung mga iluluklok natin sa gobyerno. Kasi kung patuloy lang ganyan lang, paulit-ulit lang talaga, magsisisihan lang tayo sa bandang dulo. Kawawang Pilipinas. Yun lang mga master, no? At maraming salamat sa pagsama sa ating video. No? Kung nagustuhan nyo itong video, sana huwag nyo kalimutan na mag-like. At kung gusto nyo pong makapanood ng mga ganitong klaseng content, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat mga master. God bless sa inyo lahat. Paalam po.